Good evening, everyone. This is the Three Brain Cell Podcast. Today, I am your host. I am Chris, and we have two other participants to be involved in this discussion. Please name yourself. Hi guys, I'm Brandon. And I'm Arnie Angeli Arabis. Ngayong gabi, pag-uusapan namin ang Soji Bill at ang Divorce Bill. So, tatanungin natin ang ating participants kung ano nga ba ang kanilang, kung meron ba silang knowledge or meron ba silang thoughts dito. And we will ask questions later na magtatakal sa opinion. So, Ruiz, what do you know about the divorce bill about dito sa Philippines? So, ang pagkaalam ko sa divorce bill ay isa siyang way para mag-end yung marriage. Tapos, hindi pa siya inaalaw dito sa Pilipinas. Okay? About naman sa Saudi bill, anong alam mo dito, Arnita? So, Jibil, Wala na lang sa taga. Ang Saudi bill, from what I know, is para sa protection against discrimination, especially sa gender expression natin. Gender expression dito sa Pilipinas, uh, more targeted siya, I think, in my opinion, sa LGBT. So, ngayon, dadako na tayo sa question na magpupukaw or kukuha sa opinion natin about sa divorce bill and sa equality bill. So, tatanungin ko kayo about sa opinion nyo, sa thoughts nyo, at your own perspective, no? So, ulitin, ang i-define ko muna, before that, i-define ko muna divorce bill at saka ang for the equality bill. So, ang divorce bill ay isang panukalang batas na magbibigay ng legal na paraan para tuluyang tapusin ang kasal ng mag-asawa sa ilalim ng isang particular na kondisyon tulad ng matinding pang-aabuso o ulit-ulit pagtataksil o hindi na maayos na pagsama. Layunin nitong bigyan ng panibagong simula ang mga mag-asawang hindi na kayang ayusin ang kanilang relasyon. For Soji Equality Bill, ang Soji Equality Bill ay isang panukalang batas na naglalayong protektahan ang lahat ng tao laban sa diskriminasyon batay sa kanilang sexual orientation, gender identity, at gender expression. So, binuha yung Soji. So, layunin nitong tiyakin na pantayang pagtrato sa trabaho, sa paaralan, at iba pang pampubliko at pribadong lugar. For your information, no, hindi pa ito naipapatupad. Kumbaga, bill pa lang siya. So, ngayon, dadako na tayo sa question. So, mag-take turns kayong dalawa. So, unahin natin si Arnett and si Ruin. Then, after that, I can offer my thoughts about sa question. So, opinion-based on the question. So, umpisan muna natin sa divorce bill. So, question number 1. Sa tingin ninyo, dapat ba magkaroon ng divorce sa Pilipinas? At ipaliwanag kung bakit. para sa akin, yung pwede naman kung talagang kinakailangan na. Kunyari, yung mag-asawa is yung pagsama nila hindi na maganda, hindi na payapa. Kunyari, inaabuso na ng lalaki yung babae. So, pwede naman. Ayun, no? Exactly, no? How about you, Ruiz? Sa Sa, tingin, dapat ba magkaroon ng divorce bill? sa akin, same din naman. I think na dapat magkaroon ng divorce sa Pilipinas kasi parang magiging way siya para mag-escape. Lalo na kung yung relationship nga is very abusive na from both ways, either from yung asawa to one another. So, yun. Kaya I think maganda na magkaroon. Tama, especially since alam naman natin na merong mga parts or aspects na kunwari, pag married ka, kailangan kasama mo yung partner sa ganito, kasama mo yung partner sa ganyan, lalo-lalo na kapag hindi na kayo masaya. Tapos gusto mo na mag-remarry, di ba? So I think
dapat talaga magkaroon ng divorce certificate. Halos Pilipinas na lang yata ang walang divorce, no, sa law. Sa Western country, meron na tayo. Pero 'di ba? Hindi naman lahat ng problema ng mag-asawa na dapat na divorce agad. Kunyari, diba may mga tao na pupunta ng ibang bansa para makaano nga sila ng divorce. Ginagawa So, pa pero rin kung pwede namang yung ayusin yung relasyon nila, dapat ayusin, hindi yung dahil may divorce na batas, divorce agad. Malay mo magsisi sila sa desisyon nila. bagay Yun yun. pa. Pero in rare cases kasi nagkakaroon na rin talaga ng inside the relationship. So, ayun, kailangan din natin tignan yung ganung part. So, we should be aware about the circumstances, both parties. No? So, dako na tayo sa question. So, ito, kung hindi na masaya ang mag-asawa, sapat na bang dahilan iyon para maghiwalay ng legal? So, di ba kasi magkakaroon ng condition yun sa divorce, di ba? So, kung sapat na ba na hindi sila masaya para maging dahilan, maghiwalay na sila? Para sa akin, hindi sapat na dahilan yun. Kasi, kunyari, may anak na sila. Dapat din lang alang-alang ang kapakanan ng anak nila, ganun. Hindi yung, dahil di na sila masaya sa piling ng isa't isa, dapat na sila maghiwalay, di ba? So, dapat din lang isaalang-alang yung anak nila, kung meron man. Ruiz. Sa akin naman, feel ko dapat dumaan muna sila sa parang counseling. Kasi lalo naman kung hindi na sila masaya, kunwari, wala namang naging pananakit or yung panloloko. So, hindi siya kasing bigat yung counseling hindi kasing bigat nung sa pananakit, diba? So, tingin ko, kailangan dumaan muna sila sa counseling. Pero kasi pag hindi na sila masaya, prone kasi sila sa parang pag-aaway. So baka mag-lead pa siya sa violence. So siguro kung dumaan sila sa counseling tas hindi pa rin talaga naayos yung problema, so tingin ko okay na mag-divorce sila. Actually, yung ganda ng sagot na yun, no, yung sa counseling. Very approve ako dun sa idea. Before kayo before kayo mag-decide na mag-divorce, kailangan nyo munang dumaan sa counseling process. So, I think counseling is great first step before proceeding sa divorce nito. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto ng divorce sa mga anak? Mas makakabuti ba siya o mas makakasama? So, para sa akin, kunyari sa isang relasyon, yung lagi na sila nag-aaway, lagi nakikita ng mga anak nila yung pagtatalo nila, tapos may sakitan pa. Siyempre, masama yung epekto nun sa kanang anak kasi lalaki sila na hindi payapa yung pamilya nila. Parang maapektuhan din sila yung paglaki nila. Kaya kung ganun, dapat talagang isaalang-alang din yung mga anak, di ba? Kunyari, yun nga, lagi na nga nakikita ng mga anak na hindi okay yung mama at papa niya. Lagi na nag-aaway. So, dapat talagang maghiwalay na. Para din sa kaligtasan at kapakanan ng mga anak. Okay, Mr. Ruiz. Sa akin naman, parang depende pa rin siya. Depende siya sa reason kung bakit maghihiwalay. So, kunwari, yung reason na maghihiwalay is gawa ng hindi sila compatible, hindi sila masaya. Parang hindi siya maganda para sa anak kasi syempre mawawalan ka ng parent figure. So, lalo na kunwari bata pa yung anak, nasa parang development stage pa siya. So, makaka-apekto yun. Malaki epekto yun sa kanya. Pero kung ang reason naman is yun nga, pag kunwari nakaka-receive na sila ng abuse. So, in that case naman, tingin ko mas nakakabuti naman siya para sa anak. Tapos, yun, if ever mag-divorce naman sila, parang obligated pa rin naman sila magbayad ng child support. So, makaka-receive pa rin naman ng financial support yung anak. Okay, so agree nga ako doon na lalong-lalo if toddler or developmental stage pa lang yung bata.
I think mas magkakaroon ng damage. Since both father figure and mother figure is important, lalo-lalo na sa mga bata na nagde-develop pa lang, kailangan niya ng guidance ng both figure. So, ayun, I think kailangan nilang pag-usapan muna, especially if hindi naman abuse or anything violent reason, no? Kailangan mo nila pag-usapan, taking, considering their children. So, number 5, last question for the divorce bill. Kung kayo ang mambabatas, anong mga kondisyon ang ilalagay ninyo bago payagan ng divorce? Titing ko, kung kayo ang mambabatas, anong mga kondisyon ang ilalagay ninyo bago payagan ng divorce? Okay, Miss Arnie? Di ba kaya naghiwalay na sila? Dapat di pa rin nawawala yung support sa anak. Ganun. Kasi, No, tama yung ganun, ganun. divorce Yung na. iba kasi, yung mga tatay, no, bigla na lang nawawala ng suporta sa anak nila eh. True talaga. No? Hindi yung pagkatapos ng divorce, parang wala na din karapatan, di ba? Hindi na nagbibigay ng suporta. Walang obligasyon. Obligation pala. Yun. Valid yung reason nila na sobrang extreme na yung kunwari panloloko or yung violence nga na natatanggap nila. Tsaka siguro yun tama nga na dapat sa pagdidesisyon ng me bilang mambabatas, dapat i-prioritize ko yung kapakanan ng anak, yung makakatulong sa kanya. So yun. There should be strict conditions para sa strict, pero hindi sobrang strict. Like, tama lang. Hindi siya sobrang strict na parang ang hirap mag-divorce, parang hassle na. Parang ganun, parang hirap na parang ayaw na itry ng mga mamamayan. Sobrang hindi rin sobrang luwag na kaya na i-abuse. Lahat na magdi-divorce. Oo, yun. I-abuse na nila, no? Para, like, kunwari, nag-marry sila ng mayaman, tapos lang, i-divorce nila. Ito po eh. Parang, nakakawala ng sense yung, yung marriage. Ganun. Mm-hmm. Bago pakasal, at siguraduhin muna na talaga, habang buhay na. Sa isang lang, talaga, wala, agad, kasal agad, di ba? So, ayun, move on na tayo, no, sa SOGI Equality Bill. Dito yung sabi ko nga kanina, yung protection against discrimination regarding sa gender expression, sa gender identity. Like, kailangan pa ba ng separate na batas, ito like SOGI, laban sa discrimination at bakit? Sa tingin ko, kailangan ng hiwalay na batas para sa LGBT community. Kasi kung sapat na yung batas natin ngayon, 'di ba? Dapat hindi na sila nakakaranas ng mga discriminations na natatanggap nila. But yun, nakakaranas pa nga sila. So, yun, sa tingin ko kailangan may hiwalay na batas para doon. Batas para din maprotektahan yung karapatan at kaligtasan nila. Kasi 'di ba ngayon, may umano pa rin na dahil sa iba yung gender nila, gaya yung sabi ni Brandon na sa LGBTQ, nadi-discriminate pa rin sila. Kunyari, di natatanggap sa trabaho. Like, kunyari sa school, ina-apply sila kasi ganyan yung kasalian nila. So, di naman ako knowledgeable about sa laws, especially sa mga niche. Pero I think, meron kasi mga, hindi nako-cover. Ayun, like, sabi nga sa LGBT, yung nagkakaroon sa discrimination sa work, sa school, sa mga services, nagkakait sa kanila, So, ayun, I think, the more the better. Hindi naman natin kailangan, magreklamo pa ng another law about sa protection against discrimination. So, I think, the more the better. Paano natin mapapakita ang paggalang sa lahat ng tao kahit magkakaiba ang ating paniniwala? So, para sa akin, mapapakita natin yun by not discriminating. Siguro, usually kasi nanggagaling yung discrimination pag tingin mo yung
kunwari grupo mo or yung uri mo is parang mas mataas sa mga, siguro sabihin natin yung part ng LGBT community. So siguro pag tinanggal natin yung mindset na gano'n, na mas labang kami, gano'n, mas mababa kayo, na iba kayo, dun manggagaling yung, dun mawawala yung pagiging discrimination sa kanila. Meron kasi mga ano eh, tawag kasi, Para ano, parang superior, gano'n. ayun, parang may superiority Ah. complex. Yun, about sa gender identity na yun. Mm. So, pare-parehas na naman tayong tao sa we're looking at base level. Parehas pa rin naman tayo. So, ano pagpakain natin sa isa't isa? So, hayaan na lang natin. Hindi naman tayo kakaroon ng harm dahil na-express lang nila yung sarili nila. So, saka na tayo magreklamo. Pag natatapakan na tayo, hindi na tayo natatapakan. Like, ano yung pinakamalaking misconception about Soji equality? Yung mga naririnig. So, ang palagi ko naririnig na maling akala is yung Soji Bill is nakafocus lang sa LGBT community. Pero as mentioned ka kanina sa pag-define, ito ay para sa lahat. So, yung mga laws ay parang nagpo-promote siya ng pagiging inclusive, 'di ba? Parang lahat nasasakupan, lahat natutulungan. So yun siguro yung naging usual na maling akala na para sa LGBT community lang yung Soji Bill. Ang common misconception kasi is pag merong Soji equality bill, meron ng same-sex marriage. So, separate matter sila, no? So, yung Soji equality bill sa same-sex marriage batas. Paano mababalanse ang karapatang pantao at kalayaan sa Sa akin, para mabalanse siya, dapat both yan parang protected, both yan napapractice mo. So may freedom ka to choose kung anong gusto mong paniwalaan. Tapos may rights ka pa din bilang tao. Tas kunwari do sa example ni Arnie kanina, yung pag-e-employ, 'di ba, may mga applicants na nire-reject gawa lang nung gender nila. So kunwari ako yung HR, ako may freedom ako to choose ko ano yung belief ko, kahit kontra pa yun sa gender niya. Pero respetuhin ko yun, isi-separate ko yung belief ko sa sa karapatan niya na i-express ko anong gusto niyang gender identity. So yun, parang respect, dun magkakaroon ng balance dun sa dalawa. Agree ako. Agree din ako. Kahit iba man yung belief mo nga, kailangan ko pa rin i-practice yung respect. Bottom line na, dapat talaga igalang natin ang bawat isa. Kasi di ba maiba't iba tayong paniniwala sa relihiyon man or sa kultura. Kaya hindi dapat tayo manghusga kahit dahil lang sa ganyan yung paniniwala niya o ganyan siya manuot. Dapat natin silang husgahan. Dapat may pa rin, pagalang ganun. So, ano ang maaari nating gawin bilang mga estudyante upang mabawasan ang diskriminasyon sa kapatid? So, para sa akin, siguro yun, yung pag-maintain ng pagiging open-minded. Siguro masyadong pangit kasi na ang aga-aga magja-judge agad tayo ng tao. Parang may prejudice agad tayo sa tao. So, maganda kilalanin natin talaga ng tas i-base natin yung judgment natin. Hindi dahil nga sa gender niya, 'di ba? So we should be open-minded para yun mababawasan yung discrimination natin sa paaralan. Para sa akin naman, sa pagbibigay pag nagpapakita ng mabuting halimbawa, di ba kadalasan yun is yung mga bata pa yung yung madalas na nakakaano ng yung diskriminasyon, yung mga kapwa mga estudyante, mga bata yung umaano talaga sa diskriminasyon. Kaya dapat marunong tayong gumalang at yung pakita natin yung kabutihan ba ganun. Hindi yung lang sa ganyan na agad
Kasi yung ending, tao pa rin naman yan eh. Hindi naman yan naiiba sa atin, di ba? Nakain sila, natulog, gano'n. So, I think Mm. tama na we should start with ourselves first. oo, Especially tama. estudyante tayo, marami tayong na-influence na tao, may different size kilid, peers. So, yung mga sinasabi natin, makaka-epekto sa ibang tao, influence it, start uh, practicing respect uh, ourselves. Any thoughts, concluding thoughts sa inyong dalawa? Or mati-take away natin Mm. sa podcast dito. Siguro sa akin, dun sa portion ng divorce bill, yun, siguro, na-conclude ko na nga na, marami siyang advantages sa atin as humans. Pero, kailangan maingat tayo sa pag-enforce. Yun nga kasi lalo doon sa last part, yung sinabi natin na pag masyadong madali, baka abusuhin ng tao, lahat papakasal at magde-divorce. Tapos sobrang hirap. In the other hand, pag sobrang hirap naman, parang, mas gugustuhin mo na lang matrap sa relationship na yun kaysa, di ba, mahirapan mag-apply for divorce. Tapos sa Soji Bill naman, yun din, na-conclude ko na wala namang masama kung nandun siya. Tapos may advantages pa kung nandun siya, di ba? So, hindi lang siya makatulong sa LGBT community, sa lahat din. Tsaka, ayun nga, yung main takeaway is yung pagiging respectful and open-minded natin na nanggagaling dapat sa sarili natin. Kasi most naman ng discrimination galing sa sarili natin towards yung mga tao na to. Kaya, ayun. Di ba dito sa Pilipinas, kung usapang Pilipinas lang, di ba hindi pa rin pinapatupad yung divorce na batas? Kasi nga, yung Pilipinas is more siya, religion. Gaya ko, sa relihiyon ko is bawal yung divorce kasi nakasulat na naman talaga yun sa Biblia kung usapang Bible. So, kasi, yun nga, di ba, pag pinag-isa ng Diyos, bawal paghiwalayin ng tao. Kaya dapat, bago magpakasal, pag-isipan mo ng mabuti. Kasi di ba, marami na ngayon mga bata na, bata pa lang, may asawa na, may kinakasama na. Di ba? Kaya, bago gumawa ng isang desisyon, dapat pag-isipan mo ng mabuti. Kahit wala yung Soji Bill, dapat di lang isang Pilipino, marunong talaga tayong gumalang sa kapwa Pilipino. Igalang talaga natin yung bawat isa. Kasi para siyang naman tayo Pilipino. Para tayong mamamayan ng bansang Pilipino. Okay, so for me naman, ito, both bills na to, discussion, na-realize ko na the word respect has been repeated the most during our discussion. So I think the main takeaway would be practice respect, mutual respect, sa maging sa marriage man o sa equality rights. Ang marriage kasi mag-work yan kung may respect kayo sa isa't isa eh. Hindi kayo magkakaroon ng conflicts. If you respect each other, you will try to understand the circumstances of your partner. Nararanasan siya, suffer mo siya. So you will try to care for your partner. As I was saying earlier, ayun nga, sabi ko nga sa marriage, I think respect is important. So for the SOGI Equality Bill naman, from the bill itself, equality. So we should respect each other's rights equally. Kasi, ba't ka pa nagdi-discriminate? Ano bang magiging mo doon? Like, para lang tumaas yung sarili mo. So, ang pangit ng ganun. So, keep it to yourself na lang. So, ayun. I think that would conclude our podcast today regarding the SOGI bill and the divorce bill. So, again, good evening everyone. This is the Three Brain Cells Podcast. Hindi ko na makalimutan yung title eh. The Three Brain Cells Podcast. I am Chris. I'm Brandon. And I am Arnie. Like and Thank you for subscribe. listening. And goodbye.